band also had to respect the contracts that they had concerning the show that they have to be present. So, pinakita sa kanya, without explanation, walang chance na maka-question sa detail si Elias at wala siyang chance na makakuha ng abogado para magkonsulta, pinapirma. Blanco yung consideration kung magkano yung share ni Beverly Labad-Labad. Maglabad din niya ang ulo. Why? Kasi nung pinakita na uli, kasi hindi siya binigyan ng kopya ng kontrata. Naka-indicate na yung 30%, pero yung other, basis ng 30%, blanco pa rin. Nakuha kami. Tapos, kung anumang corporation na itayo niya later, maski wala siyang contribution, 30% pa rin ang kanya at bilihin niya 50 pesos per share. Mas barato pa ang suka sa among silingan kaysa sa iyahang share sa pagpalit sa corporation. There are so many grounds that we cited in the complaint such that we feel that it is null and void at the very beginning and it should be stopped. Okay? Pati nga yung kontrata, kung basahin ninyo, saan sila pumirma? Dumaguete City. Wala siya, pumirma na siya. Saan ang notarization? Quezon City. Tinanong ko si Elias, kilala mo ba yung lawyer na nagpirma? Iyo? Hindi niya kilala. Pwede ba yan under na notarial law na magnotaryo ka sa isang kontrata na hindi mo nakita yung nagpirma? Hindi po pwede yun. Bakit po nagkaganoon? Tapos, pumirma po kasi nagmonitor daw sila kay magbabantay na mag-file daw ng cyber libel. Let's get it on. Bantayan niyo ako. Okay. So, kasi napilitan lamang kami mag-file talaga because we were hoping na something would intervene na pero nagpadala pa sila ng nagpandak pa sila ng press con kagabi, ang anghang ng mga salita ko. At tinakot pa kami. Naku, taga North Cotabato ito, taga Davao del Sur ako. Takutan ng gusto niya. Dito tayo. Kami, walang takutan. Nag-file na lang kaagad kami ng kaso after, of course, sending a demand letter to, Beverly. Is a demand letter a legal requirement? No. Why? Because when the contract is void, there is no need for a demand letter. Yet, we sent a demand letter. As to whether or not she was duly informed by her staff, that's their problem, not our problem. Okay? So, nag-hire siya ng manager. Hindi po yung halos mama na o ano ba? Kasi maski personal life, nakikialam na. At saka yung sa mga, sa mga miyembro, pag hindi maka-attend ng meeting na wala namang proper notice or kung meron man, meron silang right justification, i-fine ka agad. Magkano? 50,000. Basahin mo yung kontrata doon sa kanilang pinapirma na hindi nila nabasa ng maigi. Wala namang nakasaad doon na pag maka-attend ka ng meeting, maka-absent ka, 50,000 ang fine. Mas mataas pa ata ang kanyang fine kaysa yung aso mo makakagat ng ibang tao. Matindi ito. Tapos, meron ba yung due process? Wala po. Diretso lang. Fine. Tapos, kung may mag-express ng opinion, memorandum ka agad. Gusto ko tanggalin yung backup singer pa. Naku, ano kayo plano niya? Siya na siguro mag-backup singer. So, hindi po pwede yun. Kung meron kang maliit na power, huwag mo i-exercise yan in such a way that you will also, probably to the eyes of other people na may kapangyarihan ka, exercise it
in such a way as not to hurt also other people. Yun lang po. At saka, marami pa pong iba na sinay po namin doon sa complaint. Attorney Torion, I'm sorry to interrupt you. During that explanation, sir, would it mean that there was intimidation kay Elias when he signed the contract with the border manager? Not necessarily intimidation, but there was fraud that attended in the signing of the contract. Fraud in the sense that it was a causal fraud, not dolo incidente, not incidental fraud, but causal fraud. Kasi si Elias, maganda naman si Ma'am Beverly. Okay, i-admit natin yan. Yan ha, ang kinig natin yan, di ba? Agree ka, di ba? Maganda ka, oo. Pero nung sinabihan kasi siya, gusto kitang tulungan ng Elias sa inyong karir. Wala ako pakialam sa pera. Oo. Hindi naniwala naman ito. Taga-magpit ito. Ako rin sabihan ako, taga-bansalan ako, sabihan mo ako. Wala ako. Tapos maganda pa. Oo, naniwala siya. Later, 30% mo pala sa kanila. Lahat pala ng gastos kanila na. Yung kanilang sasakyan, pati kanya na pala. Mga tickets niya, kanya na pala. Yung pinarenovate na kondo, sinarge pa sa amin. Lahat na lang. Kulang siguro, toothpick na lang siguro, hindi i-charge dito. So, ang problema niyan, there should have been transparency. Alright. Walang transparency. Walang explanation. Lahat ng mga expenses, siya lang ang nagde-decide. Tapos, lahat ng mga gigs, pati hindi siya konsultahin, siya lang nagde-decide. You have to follow. You do not follow, I will impose a fine. Parang medyo hindi ata tama. So meaning, Attorney Torion, wala mong natigas si Elias na amount after ng kanyang mga gigs, binibigyan lang siya ng kanyang share, parang gano'n ang yung sarili. Yung hindi nga klaro din, pati yung sharing. Kasi yung sa kanya, after a week, minsan bigyan lang siya ng 100,000, minsan 150, walang klarong accounting. Yun po ang klaro po dyan. Of course, pag mag-usap na sila ngayon, pag mag-press con sila, later on, meron na yung accounting, pero napahing namin kami ng kaso. Huli na. Huli na. Attorney Torion from Luigi Tutor from the Philippine Broadcasting Corporation. They made mention last night on their press conference that Elias and his bandmate should be grateful pa nga because ang ginawa nila is partnership. Partnership daw. Ano po ang explanation? Alam mo yan. Yan din ang isang rason bakit ko'y tungkol na. Kasi kung manager ka, may fiduciary relationship yan. Okay? What is a fiduciary relationship? It is a relationship characterized by trust and confidence. You said that siya lang ang nag-fill up ng 30%. Oo. Tapos, pinapirma siya na naman ng Articles of Partnership. 50% na siya. Owner na. Akala ko ba, ahente ka? May ahente ba na mas powerful pa sa principal? Yaw ni. Karon, after that, naging partner na. 50% pa. Conflict of interest ang tawag dun. Hindi mo maintindihan kung ano ba talagang rule mo. Ano ba rule mo? Ahente ka o partner? Bakit? Nakikita ba natin siya doon? Kasi 50-50 na kumakanta rin, kumikiyot-kiyot din para makita ng mga tao. Walaban! Pasensya na kayo kasi medyo galit ako. Hindi naman ako kalma ako, di ba? Pero pag insultuhin ako, ng ating mga kaibigan dyan, ng mga taga-Manila, ng mga kaibigan ng mga abogado dyan, lumalaban si Atty. Torion. Hindi, walang respectful ako. Pero kung insultuhin mo ako, mang-insulto ko. Attorney Torion, in relation to that, one of your posts earlier, you made mention, non-verbatim na ayaw niyo daog-dauga ang taga-Bukid kay musukol ni. Sa inyo, sa press conference last night, may mga defamatory remarks na note ninyo? Wala na. May mga threats.
legal threats, mga ganon. Pero in her previous declarations kasi, in her previous, of course, kagabi, masyado siyang mabait kagabi kasi marami mong nakatingin. Oh, ako, you see what you get eh. You see what you get. I am a little bit hyped up, different from the cool Attorney Torion because I was insulted last night. I don't feel good about, So, pagpasensyahan niyo na. Pero, kagabi, I have to emphasize, medyo mabait si Ma'am Beverly po kagabi. We should give her credit for that, no? Pero in her past declarations, parang merong mga mga statements. Parang lang merong mga statements na parang nakakapanglaki po. Attorney, can we ask Elias? Yes, please. Elias, pwede mo nito bagundong or pilit or no? No, kung sa inyo was there, ano na ba intimate relationship with you and your No comment ko na. Sige, thank you. Follow-up, yes. Follow-up question. But I like the question. I'd like to ask Elias, human ani it's a turmoil manggod gikan sa una nga manager to next manager, wala pa tanong sa katuig. But I'd like to know lang kumusta ka o imong panahon, sir. Okay lang ito hindi. Wala may problema sa mga siguro. Sila may problema, pero sa mga may problema. Murag ka tinubagay ba sa una dong si Ma'am, ang imong business ang imong manager sa social media, naka-apekto ba din sa imong performance sa imong mga gigs? Siyempre as a partner sa kong pinalangga, siyempre yung dauto ng ato ang pinalangga, siyempre maapektuhan din po na akong performance kasi dili lapas naman sa pagdiris doon. So, Attorney Alizal Anibanga po from North Cotabato The News. Unsa na karon kay nagpagawas man gud og memo si Beverly Labad-Labad regarding sa mga third party na wala kayalo sa iyaha. So, liable sila na magbayad ng mga damages. So, what will happen po sa third party po? Actually, that's part of the issues that we raised. We